Sa mga kababaihan, isang babala. Kung madali ang magpakasal, dadaan ka naman halos sa butas ng karayom para lang magpaanal. Di tulad ng ibang biktima ng bigamy, alam ng komedyanteng si Ay de las Alas na kasal na sa huwes sa isang babae si Miguel. Ngunit pumayag pa rin siyang pakasalan ito. Nakala ko it's null and void. Kasi secret di ba? Mga kasal sa kainta, usually hindi naman, dun siya kinasal. Hindi inakala ni Ay na bigamy ito. Hindi rin niya inakalang legal ang naunang kasal. Doon siya nagkamali. Pero null and void yun sa akin talaga. Kumbaga, yun hindi naman, kaya nangyari yon kasi hindi para talagang makasal ako kay Miguel. Para lang may mapakita ko sa nanay ko in case. But under the law, sa batas natin, presume valid ang isang kasal until annulled. So, sa tingin ng kinasal, kung in good faith yung babae, kunwari, sa pangalawa o pangatlo, hindi niya alam yung existing valid marriages na dati nung asawa niya, na lalaki, it is presumed valid until annulled. Ngunit ayon kay Attorney Raul Luna, tayo rin kung minsan ang may kasalanan kung bakit laganap ang pamemeke ng kasal. Kasi nga naman, kesa sundin ang proseso sa family code, mahilig tayo sa madali ang kasalan. Marami daw ang naluloko sa ganitong klaseng kasal dahil sa hindi pagsunod sa batas ng ibang mga opisyal. Kaya nagtungo ang Brigada 7 sa Manila Mayo City 1994, bagong reporter pa lang ako noon, nabalitaan kong laganap ang mga peking kasal sa Manila City Hall. Sabi nga'y isang open secret ito. Kaya kami nag-undercover at nag-imbestiga at nagpanggap na ikakasal. Labas na labas pa lang, binati na kami ng mga fixer. Pero parang Saan? Diyan sa loob. Halika doon sa direkta na yon. Ilan taong ka na? Bata pa kami. Siya, ilan taong ka na? 20. Ha? 20. Oo. Ikaw? 20. Doon kayo makikipag-usap sa sa taas. Kasi dito kayo sa baba pumunta. Oo. Pag Metro Manila lang dito, pero pag sa civil, hindi na kailangan kahit saan. Bakit gano'n nung pumunta kami sa local registry, sabi daw nila hindi pa kami pwede. Bakit hindi pwede? Basta nasa na kayo, edad na Magkano ba yung kasal? kayo makikipag-usap sa Inakyat kami noon sa opisina ng isang konsehal at ipinakilala kami sa isang Reverend Victor Navarro. Mabilis pa sa kidlat, hiningi niya ang aming mga pangalan. Ngunit ni birth certificate o ID ay hindi kami hiningan. Ibinigay namin peking mga pangalan di niya nalaman. Sinabi kong underage ako, pinag-forge pa ako ng lagda ng mga magulang ko. Sa halagang 1,000 piso, lisensya at kasal pinagsabay noong araw ding yun. So paano Ganon. po yun sir na ngayon sa mga city hall yung lisensya at yung kasal sa isang araw, isang hapon? Mali yun. Hindi nila sinusunod yung family code. Ayon kay Attorney Luna, sa ilalim ng batas, 10 araw ang kinakailangang hintayin ng aplikante bago makuha ang marriage license. Magkakaroon na listahan yung civil registrar. Bakit kailangan ng listahan? Kasi po parang publication o notice sa public na kung sino makabasa noon, pwedeng magreklamo na, hoy, itong nasa listahan, kasal na to, bakit humihingi ng marriage license? So, ibig sabihin, may intent na mag-commit ng bigamous marriage yung nag-a-apply, isa sa kanila. Malapit din sa tukso ang quickie secret marriages na ito. Noong 1994, pumayag pa si Reverend Navarro na huwag i-register ang kasal, kapalit ng ilang libong piso. Ano yun, madugurong ko yun. Kasi dito, pagka kinakasal ko, ang binabayan, 550. Oo. Pagka hindi pa rin-rehistro, magmumulta ka ng 1,000. Aminado noon si dating Mayor Alfredo Lim sa racket ng mga peking kasal sa City Hall. The office to stop this fixing business inside their offices. Ipinaaresto pa noon si Navarro pero hindi nangangahulugang nalinis na ang baho. 5 taon na po ang nakakaraan buhat nang ako po'y mag-undercover at mameke ng kasal sa Manila City Hall. Tandang-tanda ko pa napakadaling gawin ito noon. Ngayon, alamin natin kung nagbago na nga ba ang sistema
O ganoon kadali pa rin bang mameke ng kasal? Nagbalik ang Brigada 7 sa isa na namang undercover assignment. Ngayon, hindi na namin kinailangang magpakasal pang muli dahil ang fixers ayun at naglipa na. At sa mga opisina ng konsehal, tila walang pinagkaiba. Ikaw pipin mo sa mga. Oh, dami bisita. Sa'yo sa Umanda. Siya, di ba naman? Ilan na naman? Ikaw. Biro nyo, ganun pa rin ang racket dito. Walang 10-day waiting period at sila pa mismo ang nagpapapeke ng lagda ng mga magulang para sa mga underage marriage applicants. At tulad ng dati, wala uling hininging ID at ang magkakasal daw sa kanila, siya na naman. Mula sa panahon ni Mayor Lim at Mayor Atienza, tila ganito pa rin ang problema. Sinubukan ng brigada na ma-interview si Mayor Atienza, ngunit kami nabigo. Hindi biro ang kasong bigamy. Sa ilalim ng batas, 6 hanggang 12 taong pagkakakulong ang parusa rito, kung kaya't may depensa sa ganitong uri ng panloloko. Wag na kasi masakit eh. Hindi yung kung sino, eto ang pinag-usapan dito kung sino yung first, kung sino yung second, sino yung third, fourth. Ang ano dito is masakit, nanloloko ka pa rin ng tao, nakakasakit ka ng kapwa mo. Kaya wag na lang. Diba? Kasi every time na nakakasakit ka, may karma yun. Para po sa Brigada 7, ako si Karen Davila, reporting. Ang kasal po ay isang institusyon na sagrado. Huwag nating payagan na dumating sa punto na ituring na lamang itong isang papel na pwedeng mabili ng murang halaga at itapon ng basta-basta na lamang.